Porke tumingi ang Department of Education ng confidential fund, kailangan kayo rin meron. Tandaan ninyo, merong dahilan kung bakit humingi ang DepEd. Kayo, anong dahilan ninyo? Para masawata mga scammer? Anong tangweting naman, oo. Ito panoorin nyo itong humihingi na naman sila ng, ay nako, grabe, nakatawa talaga ako eh. Saan na yun? Ay, hindi ko pala nailagay. Ay, Para raw masolusyonan ng hindi pa rin natitigil na online at text scams, humihirit ng 300 million pesos na confidential fund ang Department of Information. Alam mo, pagka ganyan, iisipin tuloy ng tao, kaya pala hindi ginaayos itong mga scammer eh. Oo, totoo yan. Marami nag-iisip tuloy, kaya pala pinababayaan itong mga scammer, itong mga spam message eh. Kaya pala hindi pinipigilan eh. Kasi ang punot dulo, hihingi ng confidential funds. Bakit kanyo? Kasi yung iba rin humihingi na rin ng confidential funds, di ba? Humihingi ng mga dagdag na budget. Oh. Kung hindi man confidential funds, dagdag na budget. O halimbawa, ang DOJ, o ito si Katapang, hingi lagi ng dagdag na budget. Laging hingi. Hindi nyo ba magawa ang trabaho ninyo nang hindi nang humihingi ng dagdag na budget? Kung hindi nyo magawa ang trabaho ninyo na hindi kayo humihingi ng dagdag na budget, pwede ba mag-resign na lang kayo? Puro kayo inutil eh. Hindi. Sa totoo lang po masyado na tayong ang daming palusot para hindi masolusyonan yung problema eh. Ang weird nga kasi nung panahon naman ni PRRD, wala ka naman maririnig na pengin dagdag budget para masolusyonan ng problema. Bibihira ka makarinig ng ganyan. Wala nga ata akong narinig eh. Pero ngayon, basta may problema, dagdag budget para masolusyonan ng problema. Sigurado ba kayong budget ang hinihingi yung dagdag? O dagdag kita? Magkaiba yun, Sabi dito ni Michael De La Cruz, problema sa ibang bansa, UFO at alien. Sa atin, SIM card registration. May punto ka dyan, Actually, sa atin nga, hindi nga SIM card registration, Pati nga, national ID. Problema sa atin, Diba? Ganon katindi sa Pilipinas, yung mga basic ang problema. Hindi nga lang yun, Pati sili, ang mahal. Diba? Ganon katindi ang problema. Tuloy. And Communications Technology o DICT para sa taong 2024. Pero ngayon pa lang, may mga umaalma na riyan. May report si Von Aquino. Sa kabila ng batas sa SIM registration, patuloy na nakakatanggap ng scam o spam text messages sina Lloyd at Queenie. May text na nanalo raw sila ng bonus at rewards at kailangan pumunta sa ibinigay na website link. Araw-araw talaga, pag di ko na po talaga nagustuhan, binablock ko po mismo yung mga number na yun. Mas maganda if ma-identify if kung sino yung mga nagsisend ng text messages na yun. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi ito madali. At para raw mas lumakas pa ang kakayanan nilang mahuli ang mga nasa likod ng online at text scams, hiling ng DICT 300 million pesos confidential funds para sa 2024. Nakatali pong kamay namin if we do not have this kind of capability. Marami pong paraan na ginagamit itong mga scammers in order to avoid detection. Bakit confidential funds? Ako, mas maiintindihan ko pa kung dagdagan ng budget. Yun, medyo. Kasi talaga nga naman, technology is something very expensive. Technology. Okay? Bakit confidential funds? Para hindi nyo ipapaliwanag kung anong saan ginastos. Hindi. Yung totoo ako ayoko naman maging pessimistic. Ayoko naman maging masyadong negative. Okay lang sa akin magdagdag ng ng budget ang DICT, humingi ng additional. Kasi talaga namang matindi ang pagdating sa technology
ang mga scammer patindi ng patindi. Pwede nga sila magpresenta ng ito ang ginagamit ng alam mo yun, to convince the people, especially the Congress and the Senate, para ma-convince ito ginagamit ito sa ibang bansa. Nag-research muna kayo, ginagamit ito para masawata ang itong mga gadget na ito, which is ang amount ay 300 million. Halimbawa lang naman. Kaya we are asking for baka agad-agad yung mga senator tsaka mga kongresista. So you really need that. Okay? Para kasi baka ibigay sa inyo. Tama, mali. 'Di ba? Pero ngunit datapwat subalit. Bakit confidential funds? Oh, 'di ba? Sabi nga baka nga free up lang yung gamitin tapos confidential para kickback na. Hindi, alam mo, minsan tuloy naiisip ko parang hindi ba pwedeng gumawa na ng batas ang Kamara at saka ang Senado na ang confidential funds ay allowed lang sa certain offices kasi nagiging sumusunod na sila kay ewan ko. Ewan ko. Ha? Meron ding ako naiisip na baka naman kaya nila pinapalala quote-unquote itong confidential fund ay dahil gusto nila talagang ipahiya at idiin si Vice President Sara Duterte. Isipin niyo yun, look at that angle. Kasi parang out of nowhere, maraming nanghihingi ng ganyan bigla. Para bang nainggit. Bakit binigyan? May confidential funds na ang Office of the Vice President. Tapos ang DepEd meron pa. Para talaga madikdik. 'Di ba? Kasi parang systematic o organize yung attack doon sa confidential fund ng OVP. 'Di ba? At lalong-lalo na ng DepEd. Tapos, don't ever forget sino itong DICT na ito. Naalala nyo doon sa kwento ni Glenn Chong? Ito yun Ito yun. Jackie Robin, maraming salamat. So, sa malamang. Hindi kaya, ako'y nagtatanong lang, hindi kaya ito ay nanghihingi ng confidential funds para mas madiin ang DepEd. Bakit kanyo? Kasi alam naman nating malabo na na mabigyan. Bakit? Hindi nakaalat yun sa DBM. Ni Lucita Mones, maraming salamat. Pakibati ng happy 37 wedding asawa kong si Milwani. Salamat po. Happy anniversary. Tandaan ninyo paano ba ang sistema ng pagkukuha ng budget? Ang nagpo-propose niyan, galing yan sa economic team which is yung DBM. Kaya nga Department of Budget Management. DBM ang nag-aalat sa iyo ng budget. Siyempre, sino boss ng DBM? Wala iba kundi presidente. Mag-uusap sila. Ito yung budget na hinihingi ng mga departamento. Ibibigay. Ito budget nyo, ganito. So nakaalat na ngayon kung meron kang confidential funds o wala. Okay? Tapos, i-deliberate na yan sa Kamara at saka sa Senado. Okay? Dito, biglang out of nowhere, ngayon dinideliberate na Ibig sabihin na ibigay na ng DBM yung budget sa bawat ahensya. Ibig sabihin, hindi na ibigay. Nabigay na sa iyo yung allotment mo. Ito na yung ipaglalaban nyo sa Kamara. Ito na yung ipaglalaban nyo sa Senado. You have to justify it. So ito na yung iaalat namin sa inyo. Meron ng ganun Tapos biglang out of nowhere, bigla kang pahingi ng confidential fund. Na alam mong hindi na pwede kasi hindi naman sa'yo naalat ng DBM yun. Bakit hinihingi bigla? Kaya nga napapaisip ka talaga Ano ito? Banat sa opisina ni Vice President? Kasi nagbumukha tuloy, quote-unquote, special ang DepEd. Bakit sila may confidential fund? Kami wala. Parang ganun.
Kaya naman iisipin, ang optics ito, sasabihin ayan, kita nyo na. Kasi pinayagan yung confidential funds ni BP Sara, 2 pa. Kaya, ayan tuloy, yung ibang ahensya ng gobyerno nanghihingi din. O, di ba? So, yan ang yan ang nababasa ko The dito. confidential fund is essential in order to conduct intel and investigation in order to go after these criminals. Sa tingin ko, DICT, mag-resign na lang po kayo. Kung sinasabi nyo hindi nyo kaya, dahil walang confidential funds para matiktikan itong mga scammer, napaka-inutil nyo, sir. Pasensya na, ha? Pero that's the real term. Kung hindi nyo kaya at nagpapaka-inutil kayo na masawata itong mga scammer na to. Kasi dati palusot ninyo, pagka narehistro na, pagka sa batas na yung registration, mawawala na yung mga scammer. Hindi nawala. Nadagdagan pa. Ibig lang sabihin nun, sir, inutil kayo. Bakit? May batas na eh. And yet, hindi nyo naayos kung papaano magiging maayos at sistematiko ang pagpaparehistro. Diba? Ibig pong sabihin nun, sir, resign na lang. Tama, sabi ni Michael Sia. Di ba trabaho yan ng NBI at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group? Correct. That's why we have that. Bakit hindi kausapin ng DICT ang pinuno ng cybercrime ng PNP at pinuno ng NBI cybercrime? Meron kayong dyan. I think may contact naman kayo dyan. Meron kayong pwede nyo magkaroon kayo ng memorandum, kasunduan na magtutulungan kayo. At hindi nyo kailangan ng sariling pulis na para masawata itong mga scammer. Sir, the door is open wide. Ayon kay Senate Public Services Chair at SIM Registration Act sponsor Senator Grace Poe, ang DICT ang ika-4 sa mga ahensyang may pinakamataas na confidential fund. Dapat patunayan daw muna nilang kailangan nila ito at saka lang daw sila magdedesisyon na irekomenda ang kanilang budget request sa plenaryo. Alam naman daw ng senadora na kailangan palakasin ang hakbang ng gobyerno laban sa scams at cybercriminals. Pero kailangan daw nilang pag-aralan kung may kakayanan ang DICT para gastusin ang budget na ito. Ang bayan muna tinututulan ang hiling na confidential funds ng DICT. Dapat daw i-audit ng COA ang lahat ng confidential funds na ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno. Sa datos ng GMA Integrated News Research, mas maraming government civilian agencies ang humihingi ng confidential funds sa ilalim ng proposed 2024 budget. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Grabe, no? Ay, nako. Ewan ko ba? Ewan ko. Ano sa tingin ninyo? Inutil, incompetent o tinatrabaho lang si BP Sara Duterte, ha? Hindi ko alam, ha? Kayo magsabi kung ano ang inyong opinion kasi maaaring magkakaiba tayo ng opinion. Tinatrabaho lang ba si Vice President Sara Duterte? Kaya may mga ganyan-ganyan? O talagang nagkataon lang inutil sila? Ano kaya ang inyong opinion? Basahin natin. All of the above. All of the above. Wala naman sa choices yun. Sige na nga. Number 3. All of the above. Letter C. Kayo talaga kayo ha. Mga judgmental kayo ha. Ay nako. Anyway, yan na. So ilagay nyo ang komento nyo. Tinatrabaho ba si Vice President o baka naman talagang inutil lang sila? O number 3, all of the above. Oy, like naman daw, sabi ni Madam Regina ng ating mga moderator. Ewan ko ba, importante kasi yan, ha? Kaya please, mag-like po tayo, ha? Yan. Puro all of the above.
momentarily.